Ano ba ang kultura ng iyong pamilya? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Now, dito po sa devotion natin na ito, pag-uusapan po natin yung kultura ng Diyos. Ano bang gusto ng Diyos na kultura ng pamilya at kultura ng lahat ng mga bansa? Now, bago po tayo magsimula, binabati ko po muna si Alejandro Galicia, Grace de la Rosa, and Christina Guillermo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay Ten Commandments. So, si Lord po, pinalaya niya yung bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. So, isipin niyo po si Moses, no? May dala-dala siyang mga 2.5 million people. Kasi sabi sa Bible, 600,000 men. Hindi binilang yung mga babae tsaka mga bata. 600,000 men. I think sabi ko yata last time 400, no? 600,000 men. Ayon po sa Exodus chapter 12 verse 37. So, dala-dala ni Moses yun. Bit-bit-bit niya yung bayan ng Israel. Meron silang kultura ng Ehipto na alipin sila sa Egypt. For hundreds of years, alipin sila. Meron silang kultura na kakaiba na meron silang slave mentality. Now, kailangan silang turuan ng Diyos ng panibagong kultura. Bakit po? Kasi meron na silang bagong hari. Yung hari nila hindi hari ng Ehipto, kundi ang Diyos mismo. Siya yung hari ng Israel at tinuturuan ng Diyos yung kanyang bayan magkaroon ng bagong kultura. Now, paano po magkakaroon ng bagong kultura yung isang bansa? Kailangan po ng mga bagong mga batas. Kaya po merong 10 Commandments. So si Moses umakyat siya ng bundok at nakakipagniig siya sa Diyos. Yung Diyos binigyan siya ng 10 utos. Yung 10 utos na yan po yung magiging pundasyon ng bayan ng Israel. Now, basahin po natin sa Exodus chapter 20. Sabi po rito, "And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." So, ito yung pinaka-preamble ng kanilang constitution. So, sabi niya, "I am the Lord your God." Ako yung inyong Diyos. Ako si Yahweh, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So, malaya na kayo, no? Meron na kayong freedom. This time, ako na yung inyong Diyos. Ako na yung inyong hari. At ito yung aking mga batas. Kaya pagkatapos sabihin ng Diyos na I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery, ibinigay ng Diyos kasunod nun yung mga batas. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Ito po ay patungkol sa kingdom of God. Kasi po, dati na sila sa kingdom of Egypt being ruled by Pharaoh. Now, nung pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkalipin sa Ehipto, sabi ng Diyos sa Exodus chapter 19, ito na yung bago kong kingdom, no? Kingdom of priest. Na sila yung holy nation. Isang bayan na inihiwalay para sa Diyos. At dahil ito ay bayan na pinili ng Diyos, magkakaroon to ng kanyang kultura, sariling kultura, kultura ng Diyos. Sabihin natin godly culture. So in God's kingdom, meron pong tatlong bagay, no? Tatlong puntos na gusto ko pong bigyan ng diin. Number 1 po, there is grace before law. In God's kingdom, nauuna po yung grace, yung biyaya ng Diyos. Pagkatapos po nun, ang kasunod po nun, yung kanyang mga batas. Kaya dito po sa Exodus chapter 20, nasasalamin na agad yung grace of God eh. Kasi sa New Testament, talagang highlight na highlight yan. Emphasize na emphasize yung grace of God. Pero dito pa lang sa Exodus chapter 20, makikita natin yung biyaya ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos. Yan po ang pundasyon ng mga batas, ng mga kautusan. Sabi po rito, "And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." Niligtas ko muna kayo. Tumanggap muna kayo ng kaligtasan, ng kalayaan, bago ko ibibigay sa inyo mga batas. Hindi po ba ganyan po yung gospel? Ang gospel po ng ating Panginoong Jesucristo sa New Testament, ililigtas ka muna niya, bibigyan ka muna niya ng salvation. Karugtong ng salvation is obedience, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos.
magkakaroon ka na ng, pagkatapos kang bigyan ng Diyos ng kaligtasan, bagong identity, magkakaroon ka na ng bagong buhay. Isang buhay na sumusunod sa Diyos. So ganito po yung ine-emphasize po dito sa Exodus chapter 20, grace muna, bago law. Iniligtas muna kayo ng Diyos. After nyong mailigtas mula sa pagkalipin sa bayan ng Ehipto, ito yung kautusan ng Diyos, ito yung standard ng Diyos, ito yung mga kagustuhan ng Diyos, ito yung mga dapat nyong sundin. So that's number 1. There is grace before the law. Pangalawa po, there's a culture that loves God. Sa kingdom of God, meron pong kultura na gustong-gusto ng Diyos. Na gusto ng Diyos mangyari sa atin individually, sa ating mga pamilya, at sa ating mga communities, sa ating bansa, at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Gusto ng Diyos na matutunan ng lahat ng mga tao yung kultura ng pag-ibig. So that's number 2. There's a culture that loves God. Alam niyo po ba sa 10 Commandments, yung 10 po yan, no? Yung unang 3 dyan, patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Yung kasunod na 7, ito po ay patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Makikita po natin yan sa Exodus chapter 20. Umpisan po muna natin, no? Basahin lang natin. Sa verse 3, sabi dito, you shall have no other gods before me. Para talaga mapakita mo, no, na mahal mo ang Diyos, dapat wala kang ibang Diyos because God is a jealous God. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I am the Lord your God. I'm a jealous God. Huwag kang gagawa ng mga imahe ng Diyos at luluhod ka doon, magsasamba ka doon. So that's number 2. Pangatlo, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anything guiltless who misuses His name. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Huwag mong banggitin yung pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. So, etong 3 commandments na to, this is about loving God. Pangatlo po, there's a culture that loves people. Ito naman ay patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Sabi po rito sa verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Minsan po kasi, inisip natin yung Sabbath para sa Diyos. Well, totoo naman. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Sabbath was made for man. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na yung tao nagpapahinga. Merong isang araw ng pahinga dedicated sa Panginoon. So bakit merong araw ng pahinga? Kasi nga, pagmamahal yan sa tao. Bawa, meron kang negosyo, meron kang kasi yun ang pinauso ng Diyos during that time. Dati slave sila Nagtatrabaho sila 7 days a week. Pero sabi ng Diyos dito, may bago tayong kultura. Nagmamahal sa mga tao. Yung mga tao pinagpapahinga ng Diyos sa trabaho. So yun po yung purpose ng Sabbath. And then sabi po rito, honor your father and your mother. Pagmamahal po yan sa kapwa. You shall not murder. Pagmamahal yan sa kapwa. You shall not commit adultery. You shall not steal. Kung mahal mo yung kapwa mo, wag mo silang nakawan. You shall not give false testimony against your neighbor. Mahal mo pala sila, wag mo silang pagbintangan. You shall not covet your neighbor's house. Now, ano pong sinasabi ng mga ng 10 commandments? Love God and love people. Paano po natin nalaman na ito yung summary ng 10 commandments? Ito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa New Testament. May nagtanong po sa kanya, Teacher, what is the greatest commandment in the law? Sabi ni Jesus, love God, love people. And then verse 40 sa Matthew chapter 22, sabi niya, all the law and the prophets hang on these 2 commandments. Ibig sabihin, yung lahat ng commandments sa buong Biblia, sinamarize ni Jesus Christ, 2 lang yan. Love God, love people. Pag in-expand mo yan, 10 commandments yun. Pag in-expand mo yung 10 commandments, yun yung lahat ng mga kautusan sa Biblia. So, anong gusto talaga ng Diyos? Gusto po ng Diyos na yung bawat individual, tayo, at yung ating mga pamilya at mga komunidad at lahat ng mga bansa sa mundo, mapuno ng pag-ibig para sa Diyos at mapuno ng pag-ibig para sa tao, para sa kapwa. That is godly culture. That is the kingdom culture. Now, paano po natin ito isasabuhay? Number 1 po, rely on God's grace in order to obey
His law. Kailangan po nating sumandig sa biyaya ng Diyos kasi mahirap magmahal. Mahirap magmahal sa kapwa mo tao, mahirap mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, mahirap mahalin yung mga taong nakasakit sa iyo, mahirap mahalin yung mga taong people who betrayed your trust. It is hard to love people who hate you, who insult you, who curse you. Pero ang sabi ng Panginoon, this is the kingdom culture. Lalo na pagdating sa New Testament, sabi natin Panginoon Jesucristo, you are blessed if you are persecuted in the name of God. When you love God and you're persecuted, you are blessed. So, rely on God's grace in order to obey His law. Kailangan nating sumandig sa biyaya ng Diyos, sa pagpapalakas ng Diyos upang masunod natin ang kanyang mga kautusan. Number 2 po, love God with all your heart. Mahalin po natin ang Diyos ng ating buong puso. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 22 verse 37. Ano ba yung greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mahalin mo ang iyong Diyos sa Tagalog po, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang dakila at unang utos. Kaya mga kapatid, napakarami natin mga devotions. Everyday may mga devotions tayo. Kung hindi ka sure, ano ba talagang gusto ng Diyos? Ano mong kalooban ng Diyos? Ano ba dapat gawin ko sa buhay? Mga kapatid, mag-focus ka dito. The greatest commandment. That is to love God. Mahalin natin ang ating Diyos. Sabi po sa Biblia, paano mo ba mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo masasabi na mahal mo yung Diyos na hindi mo nakikita? Sabi sa Bible, start by loving the people you see. Kung hindi mo alam paano mahalin ang Diyos, mahalin mo yung mga taong nakikita mo. And that's how to love God. Kasi paano mo nga naman mamahalin yung Diyos, di mo nakikita, pero ang neighbor mo nakikita mo, yung kapwa mo nakikita mo. You love them because you love God. And that leads us to point number 3. Love people as you love yourself. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Simula po ngayon, practicein po natin. Tingnan mo yung ibang tao. Kung paano mo iniingatan yung sarili mo, ayaw mo magkasakit. Kung paano mo pinapaliguan yung sarili mo, tinutoothbrush yung sarili mo, paano mo inaaruga yung sarili mo, you treat other people in the same manner. Ingatan mo sila, alagaan mo sila, ayaw mo silang masaktan, the way you love yourself. Sino ba sa atin ang gustong nasasaktan? Sino ba sa atin ang gustong sumasama ang loob? So the way to love others is to love them as you love yourself. Now, ibang perspective yung sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo eh. Tingnan mo yung ibang tao, the way you look at yourself. Kasi pag tinignan mo yung sarili mo, you're very familiar with yourself, you love yourself, you take care of yourself. Pero kung paano mo minamahal yung sarili mo, that's how you should love other people. Ibang perspective. Yung iba kasi, pag tinignan natin yung mga tao, stranger stranghero Kaya hindi natin sila mahal. Pero yung tingin natin sa sarili natin, familiar. That's why we love. We love ourselves. Pero pag tinignan mo yung ibang tao, from now on, they're no longer strangers to you. Kasi yung ibang tao, they are you. Ikaw yan. Ikaw yung mga taong nasa paligid mo. That's how you should love them. You should look at them the way you look at yourself. You should take care of them the way you take care of yourself. Kaya po, yung perspective ni Jesus na to, mind-blowing paradigm shift And the second is like it, love your neighbor as yourself. Ito po yung kingdom culture. Ito po yung kultura ng Diyos. May pagmamahal sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. So para po sa ating discussion, why did Jesus summarize all the commandments as loving God and loving people? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating dive deeper, how do the 10 commandments influence the world? Pag-usapan po natin yung 10 commandments, paano nito na-impluwensyahan ang buong mundo. Tayo po'y manalangin. Father God, when I read the 10 commandments, I see how holy and perfect you are. I also see how often I fall short
Thank you for not giving your law to push me away, but to show me my need for Jesus. Thank you that Jesus obeyed perfectly where I fail and carried my sins on the cross. Help me not to ignore your commandments, but to love them because they show me what pleases you. Teach me to obey you, not to earn your love, but because you have already loved and saved me. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Hubert na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.